ipagkain. Ibigay mo na, ngayon na. Bukas wag na. Lalo mas maganda kung yan ay linggo-linggo. Ipagdadasal ninyo yung mga ito. Bakit? Makinig kayo maigi. Ang isang namayama, tulad nito, wala na ang mga kaya magkasal sa sarili nila. They cannot pray anymore. Sino lamang ang may kakayanan magkasal? Ang buhay. At yan tayo. Di ba nyo napapansin? Pag nagdadasal tayo, Panginoon, bumalik po sana ako sa aking sakit. Panginoon, pag-graduate sana ang anak ko. Panginoon, makakita sana ng trabaho. Panginoon, sana yung magkasundo-sundo na kami magkakapatid bago din masaya ang pamilya namin. Diba, pinagdadasal mo yan dahil ikaw ay buhay pa. Pero pagkakulan nitong mga ito, hindi na nila kayang pagdasal sa sarili nila. Sila ay sumakabilang buhay na. At sila ay aasa sa ating mga buhay. Kaya huwag kayong magtataka kung ang isang kaluluwa hindi nagpapakita. Kaloohan mo yan. Kung sino sa inyo ang nakakita dito sa mga namayamang ito, ikaw ay pinagpapakitaan ng demonyo. Demonyo lang ang nagawa niyan. Ang kaluluwa mo ng tao, hindi mo nakikita. Bakit? Nung bang mga ito'y mamatay, pinakita kayong gumamon ng kailangan kalabas. Nung mga yan ay namatay po sa ospital, pinakita kayong umalis. Hindi mo wala. Basta tumigil ang paghinga. And that's it. Hindi nyo alam kung maalis na yung kanilang kaluluwa. Hindi natin nakikita. Baka nga ngayong oras na ito nakatingin ng mga yan sa atin Kilala niya kung sino hindi nagdadasal para sa kanya. Siguro sabi niya mga ito, bihira ito si pare. Magaling lang may buhay. Ngayon ako'y namayaman. Hindi pala maaasahan ito. Sayang lang ang mga sinasabi ng kaibigang matalik. Wala rin palang binatbak ito. Alam nila yan. Kasi yung mga ito, hindi mo talaga namatay. Yan ang inyong tatandaan. Hindi na mamatay ang kaluluwa. Baka akala niyo yung namatay yan. Laging buhay ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay immortal. Kaya nga, patuloy silang pinagdadasal. Tingnan niyo yung tatay niyo, tagal na namatay. Pinagdadasal pa rin niyo. Kung yung kayo walang kaluluwa buhay, pagdadasal pa ba natin yan? Pagmimisahan pa natin? Itong ililitin nyo, yan ang nawawala. Kasi yan ay katawang lupa. Pagbalik nyo, 10 taon mula ngayon, wala na kayo makikita dyan. Puro bungo na yan. Puro buto na yan. Pero yung kaluluwa natin ay kahit ilang taon ka, hindi ko yan mamamatay. Kaya alam na mga yan. At lungkot na lungkot sila kung sa mga nasa kapilang buhay, kinalimutan ako ng aking pamilya. Iiling-iling sila. Ingit na ingit sila doon sa maraming nagdadasal. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit kailangan? Kayong mga pumasok dito, kayo magpapahinga lang yan, wala naman pala kayong gagawin. Hindi nyo kayang patunayan nakikiramay na kayo. Kasi po ang nakikiramay, nagdadasal. Sumama ka sa misa nito, malaking bagay yan sa mga namayapang ito. Tumayo at lumuhod para dito sa namayapang kung alin dito ang namayapang mo. Nakalood kayo, nagdadasal ka. Naku, malaking bagay mo yan. Tatanungin nila ng utang na loob yan. Akala ba ganun yung hindi nila alam yan? Alam na alam. Di ba sabi ko sa inyo, hindi naman namatay yun. Sumakabilang buhay. Kaya alam nila yan. Hindi na nga lang sila pwede magsalita. Pwede magpaparamdam. Yun lang ang pwede gawin ng kaluluwa. Magparamdam. Amoy kandila, amoy bulaklak, paro-paro. Minsan napapalaginipan mo. Minsan
Kasi ang nalalangit, walang mantsa ng kasalanan. Ay tayo bilang tao at ngayon sa oras na ito, wala sa atin dito makapagsasabing ako'y malinis. Meron ba? Sino ang malinis dito? Meron dito naglilinis-linisan. Dahil tayo'y marumi, may mantsa ng kasalanan, pag tayo'y napodas at sumakabilang buhay, kailangan bayaran natin yan. Kung gusto malaki, pero kung hindi, ay nananatili ka na doon habang panahon. Kaparusahan, walang hanggan. Hindi mo na makikita ang Diyos kailan paman. Yun ang pinakamalungkot. Kaya ako ay pinagdadasal ng maigi yung mga yumako. Dahil ano, kung sabi natin kanina, pampako, bakit pampako na? Kasi yun mo ang ipambabayan nila para malinis ang kanilang kasalanan. Yun mula ang dahilan natin, bakit ko pinagdadasal? Para linisin sa kasalanan. At pag malinis na, langit na yan. Kaya maraming dasal ang kailangan itong mga ito. Kaya kung kayo'y lilima, okay na yun, lilima, nagdadasal naman lang. Yung limang nakipag-ibigay ng dasal, kahit sila lilima. Kaysa, apat na bunga kayo, datal naman ng dadasal, wala na yan. Hindi yan para niya na nakikipag-ibig, para niya ng dasal. Kaya kung ikaw ay may paglulog, kanino man dito, huwag mo na namang ipagdamot yan. Kailangan nila yan. Ngayon yung patunayan ng sinasabi niyong nakikiramay kayo, madali lang sabihin yan eh. Pero hindi mo kayang gawin, ano? Marami tayong mga salita, puro salita lang, pero wala tayong gawa. Ngayon, hinihingi nitong mga ito, kung talagang mahal mo si Romulo, si Jamari, si Mang Florencio, si Abelardo, saka si Joey, patunayan mo yan ngayon. Nahingi sila ng dasal. At ang misang ito, pinakamabisang dasal para sa kanila. Nako, pag ito ang naialay mo, malaking kabawasan yan sa kanilang kasalanan, hindi nila napagsisihan dahil inabot na ng kamatayan. Kaya maganda ko yung namumpisal eh. Dumating man ang ganito, ay nakapag-umpisal ko. Baka madiretso ko sa lahat niya. Hindi na kailangan ng dasal. Matanong ko kayo, pero naman ko ay seryosong tanong. Hindi ko po kailangan marinig ang sagot ninyo. Kasi makakasagot lang itong tanong na ito. Ikaw mismo. Ikaw. Ano po ang tanong? Sa oras na ito, itong oras na ito, alauna 17 ng hapon. Sa oras na ito, may alam ka ba na tao pinagdadasal ka? May kilala ka ba na tao pinagdadasal ka? Yan. Kaya nga walang nagdadasal sa iyo, magsimpa ka lagi. Kung nalaman na makakapagdasal sa iyo, kasi pag inabot ka nito, wala nang magdadasal sa iyo. Kaya habang kayo naman